Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng Human Rights Advocacy New Year Specials. Ang Human Rights Advocacy Promotions ay buong taon na naman nagsaboses at nagbantay sa karapatang pantao at mabuting pamamahala, patas ng hustisya sa ating bansa at buong mundo. Dito sa internet, sa mga social media platform at blog sites, etc. etc. So ito yung ating issue ngayon, itong ating Human Rights Advocacy New Year Special. Ito yung ating buong taon na mga isinagawang pagpopromote o isinasagawa ng ating Human Rights Promotions na kung saan tayo ay buong taon na yung ating perspektiba na magsulong ng karapatang pantao, mabuting pamamahala, patas na hustisya ay maigting nating nagsaboses tayo dito sa internet, in any social platforms yan, in other social platforms, kaya ng blog sites yan, sa Wix yan. So ang layunin ng Human Rights Advocacy Promotions ay ating maigting na isinasaboses ang human rights upang ay ating maigting na isinasaboses upang ang human rights ay umiral mula sa politika, ekonomiya at sosyal at sibil na kultural na usapin at iba't ibang balangkas dito at pagbabantay ng pagpapairal ng mabuting pamamahala at patas ng hustisya yan. Layunin natin, gaya ng sinabi natin, layunin natin na maigting natin na isinasaboses yung karapatang pantao. Yan. Doon sa lahat ng balangkas dito, yan, particular yung politika, ekonomiya, social, civil, yan. So yan yung ating mga iba't ibang balangkas ng karapatang pantao. Yan, mula doon sa Universal Declaration of Human Rights. So yan, maraming aspeto na binabalangkas yung ating human rights. Meron tayong individual na rights, yan. Meron tayong social rights, yan, political, economic rights, social, cultural rights, yan, may mga ganyan. So at mula doon sa mga nabanggit natin yun, meron pa ibang mga sub mga kategorya yon na kung paano yung mga rights natin ay pinoprotektahan itong balangkas ng karapatang pantao o itong batas ng karapatang pantao o human rights law. So ating isinasaboses sa Administrasyon Marcos ang ating layunin at sinusuportahan natin ang mga programa nito na paigtingin at pairalin ito human rights at good governance at fair justice. Partikular dito ang human rights in enforcement na maging basihan. Ito sa pagpapairal ng policy enforcement upang hindi malabag ito o maabuso ang karapatan ng bawat isa in enforcing without human rights yan. So may nating sinasaboses sa administrasyon ngayon yang dito sa ating pagsusulong ng karapatang pantao at pumunta ng mabuting mahala sa ating administrasyon na napairalin nito ng lubos yung kanyang pamamahala with human rights. Yan. Doon sa kanyang sa good governance niya, papairal ng fair justice from the human rights implementations. Yan. Particular ay yung sa enforcement yan. Yung sa enforcement o yung gawain ng pamahalaan na enforce o peace and order ay syempre maging basis nito o maging base nito yung human rights based policing o ito ay inirerespeto ng pamahalaan mula sa enforcement sa ating police, military o all enforcement at lahat ng gawain nating pamahalaan, hindi lang dyan sa enforcement niya sa policing o sa military, kundi maging yung mga politiko o yung kanilang mga duty ay kinakailangan ay nirespeto nila yung karapatang pantao. Ating maigting na sinasaboses ang pag-iwas sa paglabag sa karapatang pantao o pang-aaboso in enforcement at buong pamahalaan. At ito ay mabuti ng ating Administrasyon Marcos na sa pagpapairal nito ng mabuting pamamahala at sa pamamagitan ng promosyon at boses nito ay maprotektahan ang ating bansa sa paglabag sa karapatang pantao mula sa sino mang maaaring lumabag dito mula pamahalaan at maging pribadong tao, anumang sektor, etc.
etc. So yan. Maintain natin sa boses na yung iwasan yung paglabag sa karapatang pantao, yung pang-aabuso mula sa pamahalaan, particular yung enforcement na iwasan yung pang-abuso sa human rights o pang-abuso sa kanilang tungkulin na yan, labagin yung batas, yung human rights in enforcement at iba't ibang trabaho ng ating mga nasa pamahalaan na kinakailangan ng respeto yung karapatang pantao at ating sa pagsasabuhasin natin po ay maintain natin na sinasabuhasin ito mabuting pamamahalang ito para maprotektahan yung ating sambayan ng Pilipino from any human rights violation at tayo ay nasa pagsasabuhasin natin ito sa ating pamahalaan. So, sinusuportahan din natin ng lubos ang pagpapaunlad mula sa pagbibigay ng karapatan ng mamayan na magkabahay, yan, trabaho, lupa, pag-ibayo ng ating kaunlaran. So, ang economic rights and social rights ay ating matamo. So, yan. So, maintain din natin sinuboses yung ating economic rights, social rights na yung basic bahay, trabaho, lupa, yan. Yung mga tao, magkaroon tayo sa ating yung lipunan Pilipino, lahat magkaroon ng bahay, yung mga walang bahay. So, ito ay can access by any Pilipino na gusto magkabahay at ang ating pamahalaan ay mayroong magandang programa diyan, affordable houses, lalo na magkatrabaho yung mga tao, mabigyan natin ng trabaho at hindi lang basta trabaho kundi standard na ito ay sumasahod na maayos o makapamumuhay sila ng standard living from this standard na sahod at sila ay yung mga walang lupa mula doon sa mga magsasaka na yun ang kanilang pinabubuhay ay mabigyan sila ng kanilang lupang sakahin. So at yan ay may natin nasa boses dito sa Administrasyong Marcos. At ito naman ay nag-ibayo at nag-ibayo naman siya sa ating pagtingin sa ating pagsasabuhos na siya ay nag-ibayo nitong mga bagay na ito yung ating nababanggitin at saka doon sa enforcement ay siya ay mayroon siyang human rights plan para sa pagpapatupad ng hustisya, pagpapatupad ng peace and order dito sa ating bansa. Yan. Ang boses din natin ay mag-educate din ang ating bansa, ma-educate din ang ating bansa sa karapatan at mahikayat at mabuklod ang lahat sa human rights implementation. Sige yun ay mamuhay tayo ng lahat ayon sa karapatan. Walang Pilipino at maging buong mundo na mamuhay na mahirap o hikahos o hindi ayon sa karapatan, wika nga ng United Nations o Sustainable Growth mula sa UNSDG. So yan, so yung sa pagsusuboses natin tayo ay yung pag-edu o pag-promote natin ng human rights ay layunin natin na ma-educate yung lahat ng tao sa karapatan ng tao mamulat. So ating rating na minumulat yung kamalayan ng sambayan ng Pilipino at siyempre sa buong mundo na tayo makaambago pang mamulat ang kaisipan at makisa sa pagpapairal ng karapatang tao sapagkat ito ay kung ikaw naman ay nandun ka na sa mataas na antas ng pamumuhay, tulungan mo naman yung mga kababayan natin na naghihipos na makapumuhay ayon sa karapatan. Kung ikaw ay nakapumuhay na ayon sa karapatan at mas mataas pa sa antas nito ay tayo ay makapamuhay lahat ayon sa karapatan. So hindi lamang sa bansang ito kundi sa buong mundo. So suportahan natin yung SDG sa UN na kung saan yan ay may natin sinuportahan para yung lahat sa buong mundo mapairal yung human rights. So may programa sila from the human rights implementation tsaka yung sa SDG para ma-realize yung human rights for every o sundan ito sa pagsunod ng bawat mga bansa o human rights implementation na pinapatupad ng buong bansa sa United Nations. Tapos ngayon, gumawa sila ng programa like SDG para ma-realize yung mga human rights for every country. So, pwede natin sinuporta lahat. Makisa kayo na at ating patuloy na inumulat na makasuporta sa SDG at o sa human rights para makapamuhay lahat ayon dito. So, walang maghihirap, walang nagugutom. Kung lahat mamumuhay ayon sa karapatan. Ngayon, para ma-achieve yan, so mayroong mga pamamaraan para ma-achieve at magawang makapamuhay lahat ay lalo na sa economic rights. So yung ating nabanggit na usually ay hindi agad yan ay trabaho, bahay yan.
usually magkaunab yan na para makapabuhay ng medyo maayos, na maayos, ayon sa karapatan, standard, adequate yung ating ang bawat isa. So pangunahin yan na tayo ay dapat doon sa bahay trabaho, so ma-achieve mo na dyan yung sinasabing adequate food, shelter, yung mga ganon. Yung bahay trabaho makaulam para siyempre kung may trabaho ka, makabibili ka na ng pagkain mo, damit mo, makabibili ka ng maayos na bahay. So yan ay sa tulong ng pamahalaan, so magagawa yan. Kaya dapat yung ating pamahalaan tayo magsama-sama at yung ating pamahalaan ay magkaroon ng mahusay na pagsiservisyo ayon sa karapatan. Dapat nakabase sa karapatan kung paano makikita yung pamumuhay ng mga bayan niya. So kung base sa karapatan, pangunahan yung sinasabi natin yung sa pang social justice o economic rights and social justice sa kabuuan ay ayan, nakapumuhay ka ng maayos, standard, at yung ikaw ay protektado ng ating bansa, yung equal justice. So hindi ka na agrabyado na ati sa pamumuhay to equal rights at yung sa pamumuhay mo. Kaya mahusay na ito ay mga pangunahin na dapat na nagagawa ng ating pamahalaan. So ang bawat sektor ng lipunan ay magibayo ang kanilang karapatan upang makapabuhay sila ay particular ang vulnerable sector from women and children sector and marginalized etc. and like the WDs also. So yan yung bawat sektor yan. Pag subusin natin ang bawat sektor, tinungayan din natin yan. Hindi lamang tayo sa boses ng isang particular na pagsaboses ng karapatan ng tao, kundi the broad aspect, lahat ng aspeto ng karapatan ng tao ay ating tinungayan na mapairal ito. Yan, kagaya natin nabanggit. At ito yung sa sektor ng lipunan, meron din yan. Halimbawa sa women, children yan. I think yung pagprotekta sa kanila. Women, children, vulnerable sector, yan, mga marginalized, at saka yung mga PWD, halimbawa. So every naman ay yan yung mga sektor na vulnerable. Women, child, PWD, mga marginalized. So, na naibayo yung kanilang karapatan na makapagbubuhay sila na sila ay protektado. And then, for the economic rights ay yun sa karapatan natin. So, pinagsikapan natin na may isang boses ito linggo-linggo at makapagpambag tayo ng ating boses sa pagpapaira ng karapatang pantao at mabuting pamamala at patas na hustisya at naway may kahit kayo at marinig tayo ng pamahalaan sa ating advokasya. So tayo ay linggo-linggo na sa boses ng hindi dito sa karapatang pantao, pagpapaira ng mabuting pamamala, patas na hustisya na ating pamahalaan. Yung pangunahing basic na yung mga pangunahin ng mga tatlo na yon na ating nasa boses, karapatang pantao, mabuting pamahalaan, patas na hustisya. At sana ay mabuklod natin yung lipunan ng Pilipino sa kamalayan ng pagpair ng karapatang pantao, mabuting pamahalaan, patas na hustisya. And then tayo ay marinig ng pamahalaan doon sa ating pagsasaboses nito at ito ay i-realize ng ating pamahalaan at makapumuhay tayo dyan. Hindi man minsana na agad ay ganon. So unti-unti maabot natin yung full human rights implementations at we live according to that. So napaka maganda. So sana itong Administrasyon Marcos ay malaking bagay yung magawa niya in human rights implementation. Mataas yung antas na magawa niya para mapahusay niya yung pamumuhay ng Pilipino according to the human rights. Kung halimbawa, nakapumuga kayo sa karapatan ng lipunan ng Pilipino, how much percent we have now sa human rights, peace and order, etc. sa lahat. So kung i-engage mo silang lahat, so dapat sana makabuti ng malaking porsyento from the economic, political, para tayo ay makapamuhay ng maayos sa everybody else. Yan. So, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos at Panginoong Kristo Jesus at Mother Mary ay ating patuloy na pinag-iibayo ang mabuting layunin ito na naayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yan. So, kakibat natin ang Panginoon Diyos, ang ating pananampalataya na tayo ay samahan sa pagsasabos ng karapatan ng tao, mabuting pamamahala at itong ating layunin ito ay magkaroon ng realizations. Yan. So ang ating websites at blogging at social media ay naway magandaan upang makarating sa buong bansa at mundo ang ating adhikain at mapanatili natin at mabuklod ang lahat sa human rights at ang mga pamahalaan ay magpairal nito. So sana itong ating mga
ganitong mga platform sa internet. So sana yung internet ay magandaan para makapagmula tayo ng kaisipan sa karapatan pala, makapagsaboses tayo sa pamahalaan. So ma-unite natin tao, ma-educate natin for the protection, our voice to protect human rights from our blogging web yan, through the internet yan, ay sana ay makaprotect natin. Hindi lang yun, yung ating mga ginagawang mga field na kung saan tayo ay nag-train ng gano'n, sumusuporta tayo ng mga training ng ating enforcement, ng ating lokal na pamahalaan, etc. O ng lipunan para tayo ay mamulat ka sa karapatan at ito ay kanilang suportahan at hindi nila tumalabag kung sila ay hindi gano'n ang kaalaman sa human rights, or else ay kung sila naman ay gano'n ang kaalaman sa human rights ay naianan sa kanila na ito ay respeto. Yan. So, ang lahat ay hinikayat ng human rights advocacy promotions na makisa sa pagpapahira ng karapatang pantao at good governance at fair justice. Inyong ibahagi ang mga issue na ating tinutunghayan dito at makisa upang makatulong kayo sa pagpapahira ng karapatang pantao at mabuting pamahala at patas na hustisya. So, as stated, we are uniting you all in implementing human rights, good governance, and fair justice. Yan. At itong ating mga tinutunghayan dito ng mga issue, so inyong ibahagi sa iba para ma-unite tayo doon sa mga issue o kamali natin sa mga issue na ating natutunghayan dito at makatulong tayo sa karapatang pantao. Tayo ay umiral yung human rights, fair justice. Hindi lamang yung ating mga issue na natutunghayan dito, napakaraming issue ng human rights sa bansa. So isa lamang yung ating natutunghayan, but there were so many human rights issues. So tayo nakatunghay ng isang issue, lalo na yung litag sa lahat, marami pang iba na maaaring yung matunghayan at tayo ay sumuporta sa pagpapahira ng human rights, good governance para umiral yung mabuting pamamahala kayo sa ating bansa through this voice. So muli, maliwanagang maligayang Pasko at maligong bagong taon 2025 sa inyo na. Ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay patuloy na gumabay sa sambayan ng Pilipino, ganyan sa buong mundo, at mula sa pamahalaan at mga Pilipino, yung lipunan ng Pilipino at yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tumuloy yung karapatang matao at patas ng hustisya. Iwasan yung paglabag sa karapatang tao, mga abuso, paglabag sa batas at korupsyon. So yung mga Pilipino sumunod sa pamahalaan, sumuporta doon sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya, karapatang tao. Iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, sabi makapumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, at higit sa lahat ay makapananampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo. Magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan spiritual mula dito sa pagsunod natin sa pamahalaan. Sabagat yan ay malakas din ang ating mabuting balita na tayo ay sumunod sa pamahalaan nila yung isang parte ng paggawa ng mabuti. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.